Magandang araw mga kaibigan. Alam nyo, dumarami ang mga PME graduates, mga retired generals na kumokontra sa peace talks na sisimulan ulit ng administrasyong PBBM. Ang pinaka-latest nito is si ex-PNP Chief, 4-star General, and ex-Senator Panfilo Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator General Lacson sa pamamagitan ng vlog ng isang DDS vlogger na si Showbiz Chikadoro. Isa si former Senator at dating PNP Chief Panfilo Lacson sa mga pulis, sundalo at Pilipino na ayaw sa peace talks na binuksan ng pamahalaan para sa mga teroristang NPA. Aniya nasa banig na ng kamatayan ang mga ito dahil sa pagsusumikap ng dating Pangulo, subalit, muli itong lalakas ngayon na may peace talks, na siyang sinayang ng mga government official ngayon. Ayon sa official statement ni Ping Lacson ay, "On the PNP no ceasefire stance on the NPA. I support the PNP on this. The CPP-NPA is almost a spent force thanks to the efforts of former President Rodrigo Duterte and the security forces during his term as president. We should not squander those gains by giving them already designated as a terrorist group another breathing space to regroup and reconsolidate their strength to fight and overthrow the duly constituted authority which is their only agenda in the first place." Ayon pa sa dagdag pahayag nito ay, "If they, NPA surrender peacefully and unconditionally, they should be treated humanely and justly as fellow Filipinos. Otherwise, government should remain hard on them." Tila, supalpal ito ng dating senador sa mga opisyal na nangunguna sa usaping pangkapayapaan na ito. Okay, so very clear. Salamat po, Senator General Lacson. Sayang yung ganansya natin panahon ni PRRD. Patapos na ito. Talunan na ang mga komunista, lalo ng mga NPA. Bakit bibigyan mo na ulit ng pagkakataon na makapagpahinga through peace talks? Kaya maganda ngayon dahil ang stand ng both AFP and PNP is no ceasefire. Klaro. Si General Browner nagbigay na ng statement na tuloy-tuloy. Kung ano ang ginagawa ng armed forces, walang tigil. That's good. So, maganda at pati PNP meron na ring stand ng na there will never be no ceasefire. But then, ito, sunod niyong mapanood, mga aktivista, mga members ng Karapatan, National Capital Region, mga front organization itong Karapatan. Nagrally ang mga kabataan na nananawagan na i-dissolve ang NTF-ELCAC. Yun talaga ang number one nilang kalaban, yung NTF-ELCAC. Ang APP-NP ayaw nilang patigil ang NTF-ELCAC. Kaya dyan na ngayon magkakaroon ng ma-stall o mapurnada itong peace talks na ito dahil hindi papayag ang AFP-PNP na i-dissolve ang NTF-ELCAC at ihinto ang operation or ceasefire. Kaya sayang-sayang lang pera ng taong bayan itong peace talks na ito. Okay, pakinggan natin itong komento ng isang social media influencer na si Real Talker 10. Again, salamat sa DDS vlogger na nag-upload nito, si Showbiz Chikadoro. Ako si Sinag mula sa Karapatan National Capital Region. Nahihibang yung Rehimeng Marcos kung iniisip niya na matutugunan nung amnestiyang binibigay niya yung mahigit 5 dekadang armadong tunggalian na nangyayari sa Pilipinas. Nung amnestiyang ibinibigay ng Rehimeng Marcos sa ngayon ay conditional. Conditional siya kasi kailangan mo munang umamin na ikay bahagi ng NDFP at CPP-NPA bago sila mag-decide kung applicable ka bang maka-avail noong amnestiya. Unang-una, masasakatuparan lamang yung pagbubukas ng usapin sa pangmatagalang kapayapaan kung ibabasura yung EO-70 na siyang tungtungan kung bakit nabuo yung NTF-ELCAC. At syempre, buwagin yung NTF-ELCAC, palayain lahat ng bilanggong politika, lalong-lalo na yung mga National Democratic Front of the Philippines,
peace consultant upang magbigay daan na pag-usapan muli yung usaping pangkapayapaan. Bobo ka ba? O kayo ang nahihibang? Ito dapat to hinuhuli rin ng mga puki ng inang to. Ito na naman nagsisimula tong mga to. Siyempre, ang conditional yung ibibigay na na amnesty. Siyempre, kailangan mo munang maging parte ka ng mga rebelding grupo para mabigyan ka ng amnestiya. Bobo. Paano ka mabibigyan ng amnestiya kung hindi ka naman kasapi ng rebelding grupo? Tanga. Ikaw kaya, hindi ka makulong, naka-standby ka lang, bigyan ka ng amnestiya, para kang tanga. Putang inang to, kaya mga utak nito, mga pang-rebelde lang Paano mabubog ang NTF-ELCAC? Marami nang natulungan yan. Libo-libo ng mga nagsisukuan ng natulungan ng NTF-ELCAC. Tapos gusto mo pang ang kasunduan palabasin ng mga leader ng mga leader nyo na nakulong. Okay ng ina nyo. Sinong tanga? Ikaw ang nahihibang, hindi ang Pangulong Marcos. Kasi gusto mong palayain, gusto mong kayo maghari sa Pilipinas. Inang to, dapat to dinidit penalty. Dapat to binubuwag yung bunganga, hindi marunong mag-isip Malamang bibigyan ka ng amnestiya kung nalaman at napatunayan kasapi ka sa rebuilding grupo, kasapi ka ng NPA, kasapi ka ng Paano ka bibigyan ng amnestiya kung hindi ka man lang, kung isang standby ka lang dyan sa kanto, nagiinuman lang kayo dyan? Ba't ka bibigyan ng amnestiya? Na mahihibang ka ba? Tanga, malamang rebelde ka. Kailangan patunayan mong rebelde ka, patunayan mong kasapi ka ng grupo nyong kriminal. Okay, nang tong kabataan to. Palider-lider ka pa, sarap mong garotehin sa liig. Ito yung mga tapos nagdadala pa kayo ng mga sibilyang para sumapi lang sa inyong rally. Pukin ng ina nyo. Sarap nyo ipakukulong tapos sunugin sa kulungan. Wala kayong silbi. Kayo yung mga tao nilalang ng Diyos na walang silbi. Kundi ang iniisip ang pangsariling kapakanan. Sa tingin mo, pukin ng ina mo, pag nagkapamilya ka, hayop ka, kakayanin mo ba ang ginagawa niyong pukin ng ina ka? Kakayanin mo ba ang mararanasan ng mga anak mo? Kakayanin mo ba ang mararanasan ng mga apo mo sa ganyang gawain mo? Hinayupak ka. Kaya nga nagtatag ng NTF-ELCAC para baguhin ang isip ng mga rebuilding katulad mo. Para tulungan na makapagbagong buhay at tulungan na bumalik sa gobyerno. Hindi yung puki ng ina ka, ihikayatin mo pa ang gobyerno na palayain ang mga leader nyong mga hinayupak kayo. Ang sarap nyong paggartihin sa leeg. Ituloy ang pistok. Wala nang pistok-pistok puki ng ina nyo. Dahil kahit umuusad ang pistok, maraming namamatay na sundalo, maraming inaambush na kapulisan, maraming inaabang ang mga sundalo sa panig ng Pilipinas. Kayo mga traidor, kayo mga hinayupak kayo, kaya wala kayong panahon para mabuhay. Ang sarap sa iyo, ikaw umawa ka na lang ng armas nang matigok ka na. Ang nyo ang kakapal ng mukha nyo, akala nyo kayo tama, mali ang gobyerno. Tuturuan mo pa ang gobyerno kung anong dapat gawin. Tangina. Sabi mo nga 5 dekada na kayo. 5 dekada na kayo, pero malapit na kayong mapulbos. Tignan nyo. Kaya hindi pinasa ang confidential fund ni DepEd Secretary Inday Sara dahil sa mga kagagawan din ng mga leader nyo dyan sa mga sumusuportang kongresista dyan sa gobyerno. Diba? Kasi kung naipasa yon, pukin ng ina nyo, para sa inyo yon. Ang ina nyo, dapat kayong pulbusin, dapat kayong hagisan ng granada.
Wala na kayong silbi kahit pa kayo bumalik sa gobyerno, kahit bumalik pa kayo sa ano, wala na kayong silbi. Ang utak nyo rebelde na, ang puso nyo kriminal na. Kaya dapat lang sa inyo, pag bumalik kayo sa gobyerno, dapat garutihin ang utak nyo, garutihin ang leeg nyo. At isa pa, bitayin kayo. Death penalty ba ang isalubong sa inyo, mga puki ng ina nyo? Dahil ang tatapang nyo, wala naman. Matatapang kayo kasi maraming sumusuporta sa inyong nasa gobyerno. Marami kayong mga legal front na naandyan sa gobyerno, nakasiksik sa kongreso. Yan, si Raul Manuel. Walang nakukulong, dapat to nakukulong eh. Kasi itong mga pinagsasabi niya, nakakasira to ng ng kabataan. Dapat lahat ng nagrarally na yan, bigkisin ng tali, tapos sunugin ng buhay. Yan ang maganda dyan. Tignan lang natin kung may magre-rebelde pa. Tignan natin kung mayroong pang hawak ng armas. Tignan natin kung mayroong pang magsasalita laban sa gobyerno. Mag-uutos para paguhin ang sistema ng gobyerno. Ang ina nyo, sinasamantala nyo yung kaguluhan sa gobyerno para mag-rally-rally kayo dyan sa gilid. Dapat talaga sa inyo yung ginagarote. Lahat isa-isa, pati yung mga matatandang yan nakasama nyo. Yung mga yan, mga sira din utak na mga matatandang yan eh. Alam mo, yung mga matatandang yan, sumasali lang yan dahil sa pera. Yung mga nakasama nyo, sumasali yan dahil inano nyo ng pera. Kasi kung wala kayong perang binigay dyan, ba't yan sasama? Okay nang inang to, wala na si Babalo, tapos ikaw naandyan ka uli, naandyan ka rin. Dapat sa'yo pinupugutan ng ulo. Death penalty ang dapat sa'yo. Mapanira ka ng mapanira ka ng utak ng kabataan para sumali sa inyong mga hanay, puki ng ina nyo. Sarap mo pag tuturuan mo pa ang gobyerno, buwagin ng NTFL ka, ang dami, libo-libo ng mga rebelde ang natulungan yan, puki ng ina nyo. Sarap mong garutihin talaga sa utak, nang gigigil ako sa iyo, puki ng ina ka. Yung sarap mong ang sarap mong yakapin, tapos higpitan ng yakap, tapos habang pag namutla na, tsaka mo sasabihin, puki ng ina ka, death penalty kang hayop ka. Diba? Yan ang dapat dyan sa puki ng ina mga rebelde na yan eh. No to pistok na anymore. Wala nang pistok puki ng ina nyo. Sinasamantala nyo lang ang kahinaan ng gobyerno. Sinasamantala nyo lang nagkakagulo ang mga hanay ng gobyerno para kayo pumasok puki ng ina nyo. Sana matupad ang pag naging presidente si VP Inday Sara, puki ng ina nyo, magtago na kayo sa pinanggalingan nyo, bumalik kayo sa puwerta ng nanay nyo, dahil puki ng ina nyo, kahit kaluluwa nyo susunugin na. Wala kayong ibang naisip kundi makipag kayo nang nagsabi 50 years na kayo nagkikipaglaban, more than, wala kayong nagawang matino.